ng trabaho malinis. Mabuti na lang at nariyan sila. Mga taong wala sa kanilang bokabularyo ang salitang kadiri. Kung wala sila, tsak, mas marumi pa ang ating paligid. Mabuti na lang at nariyan sila. Mga taong pinapatunayang walang hanap buhay na masyadong marumi, basta't marangal. Bago tayo pumasok ng opisina, sinisiguro nating ayos na ayos tayo. Malinis at kung maaari pa, mabango. Pero paano na lang kung ang iyong trabaho pagharap sa sangkatutak na dumi? Sa bahay man o sa opisina, ayaw natin ng mga baboy na katrabaho. Ngunit si Mang Pio, mga baboy mismo ang kaharap araw-araw. At hindi lang daw sa karne ng mga ito siya kumikita. Tiba-tiba rin daw siya, pati sa dumi ng mga ito. Gamit ang pandakot at walis tingting, mano-manong iniipon ni Mang Pio ang dumi ng kanyang mga alaga. At isinasama sa binibili naman niyang dumi ng baka para gawing abono o pataba ng lupa. Yung number one dyan, biosecurity, yung kalinisan. Kahit tumarumi ang ating hinahawakan, kung malinis naman tayo sa katawan, eh maiiwasan naman natin yung pagkakasakit. Ang lupa, inilagay ni Mang Pio sa nakalatag na saha ng saging. Sinamahan ng mga buhay na bulate para kainin ang mga dumi ng hayop. At mismong kamay ni Mang Pio ang kanyang gamit para pagsamasamahin ang pinaghalong dumi ng baboy at baka. Gusto ng bulate, ano siya, yung medyo basa-basa ang kanyang environment. Mas mabilis siyang kumain. Makalipas daw ang 3 linggo, kapag marami nang naidumi ang mga bulate, sasalain na ito para maging pino at pwede nang gamiting pataba sa halagang 5 pesos kada kilo. Para sa aming ikabubuhay, hindi na talaga kailangan mamili. Total naman, hindi na, nag-i-enjoy naman kami sa trabahong ito eh. Chicken na chicken naman para kay Tirso ang pag-aalaga ngayon sa libo-libong mga manok, kung saan sako-sakong ipot ng mga ito ang kanyang nakukolekta at ginagawa ring fertilizer. Bukod sa masangsang na amoy ng ipot ng manok, habang pinapala ni Tirso ang mga naipong dumi, nakakahukay rin daw siya rito ng iba't ibang insekto. Halos sanayanan rin naman eh. Pero doon sa mga bago, ganun talaga may experience nila na mandiri sa una. Yun nga lang, dahil nasa mismong ilalim ng kulungan ng manok si Tirso, habang kinukuha niya ang mga ipot, hindi rin maiwasang masapul siya kapag dumudumi ang mga ito. Iputan. Medyo mabaho din, medyo mainit-init sa balat. Pero baliwala raw sa kanya ang dumi ng kanyang trabaho dahil bukod sa buwanan niyang sweldo na umaabot ng mahigit 10,000 pesos, meron pa siyang ekstrang kita na 2 piso kada sako ng ipot na kanyang naiipon. Kung ang ilan sa atin, mamantsahan lang ng konti ang damit, ganun na lang kung mandiri. Isipin nyo na lang ang iba na katawan nila mismo ang nadudumihan sa kanilang hanap buhay. Ang 31 anyos na si Dadelito at ang kanyang ama, sa unang tingin, talagang nanlilimahid. Hindi dahil marumi sila sa katawan, pero dahil trabaho nila ang pag-uuling. Mahigit 1 dekada na raw silang nag-uuling dito sa Barangay Damayan sa Tondo, na mas kilala bilang Barangay Ulingan.
Dahil nasa pampang lang ng Manila Bay, sa kanila raw natatambak ang mga basurang naaanod sa dagat. Kabilang na ang mga kahoy na ginagawa nilang uling. Talagang marumi ho yun. Nahalo sa basura yung kahoy. Minsan nga ho, nakahawak ka ng marumi na dumi ng tao. Nakadikit sa kahoy. Pero pinagtiisan ho yun na pulutin yung kahoy para kumita. Una munang isinasalansa ng mga kahoy at saka tatakpan ng yero. At pababagain hanggang maging uling. Pagka bumaga na ho yan, katabunan mo ng yero. Ito, Kailangan daw itong bantayan para hindi tuluyang maabo ang mga kahoy. Kahit pa mag-amoy usok na rin sila. Sunod nilang isasako ang mga uling. Kumikita raw sila ng halos 1,000 pesos kada pag-uuling. Pagkadugyot-dugyot man raw ang kanilang itsura. Sa malinis na paraan naman sila kumikita. Kahit ano namang problemang may kinalaman sa tubo, hindi inuurungan ni Eric. Yung sebo, mantika, lalo pag nagbukas kami ng septic tank, talagang lumulubog kami dyan. Isa raw sa pinakamahirap ayusin ang baradong lababo sa mga kainan katulad nito. Magkakahalong dumi ang kailangan niyang harapin, pero hindi niya ito inuurungan. Matapos butasin ni Eric ang tubo sa ilalim ng lababo, gumamit siya ng kable, isang mahabang bakal para sundutin ang mga sebo at duming bumara sa tubo. Wala siyang anumang proteksyon. Nagsama-sama na siya, mantika, tapos kanin, kung ano-ano yung mga nag-ipon-ipon na siya. Kaya talagang mabaho to dahil na-stuck na siya dyan eh. Kung basta parang nabulok na eh. Pero hindi kinaya ng pasundot-sundot lang ang problema ng lababong ito. Kaya napilitan si Eric na baklasin ang tubo. Ayan, papakita yan. At tumambad ang mga namuong sebo at sari-saring dumi. Ang makabaliktad sikmurang trabahong ito ni Eric. 300 pesos ang kapalit kada serbisyo. Hindi ako nahiya, talagang kinararangal ko pa yan. Bakit ka mo? Diyan kami nabubuhay eh. Diyan ko pinapalaki anak ko, pinag-aaral eh. Ba't ko ikahiya yung trabaho na ganyan? Hindi naman masama yan. Dapat hindi ka magkaroon ng sakit na nakukuha mo dun sa hanap buhay mo. Kung kinakailangan gumamit ka ng tinatawag nilang personal protective equipment, katulad halimbawa ng pagsusuot ng mask, pagsusuot ng gloves, pagsusuot ng goggles, para walang madamage sa, walang madamay na parte ng katawan mo. Ang duming pinandidirihan ng iba, ang siya namang naisipan ni Cher na oportunidad para magtayo ng isang negosyo. Good morning, Bridey. Kung saan isang tawag lang, Boys, pwede nilang linisin ang kahit na anong ipapalinis mo. yun talagang market niya is yung mga nakatira sa mga condominiums. Sa condominiums, diba, maliliit lang yung spaces. So, wala nang space, majority wala nang space para sa mga yaya or maids. So, ito yon. Tatawagan lang nila kami. Katulad na lang sa araw na ito, ang misyon ng mga tauhan nilang sina Jayward, Julius at Marlo, linisin ang Tomas Morato Elementary School sa Quezon City. Sa dami kasi ng mga mag-aaral dito, hindi raw magkanda-ugaga sa paglilinis ang nag-iisa nilang janitor. Mabaho po, napakarumi, parang wala naglilinis. At sinimulan na nila ang kanilang misyon linis. Pero ang kanilang ultimate challenge, ang paglilinis ng mga kasilyas. Pasado naman kaya ang ating mga cleaner. 85. Yun ang mga score nila. Malinis talaga. Pasado naman. Madumi man ang trabaho, ang mahalaga sa malinis na paraan kumikita. At kung wala sila,
Tiyak, Kadiri ang ating mundo.